Sa lungsod na ito na itinayo sa isang higanteng barko, ginagamit ng kumpanyang nagpapatakbo ng lahat ng bagay ang pinakamahuhusay na estudyante para ipagtanggol ang sarili mula sa mga higanteng halimaw na sumalakay sa mundong ito, ngunit ang barko mismo ay may sarili nitong madilim na mga lihim para panatilihin itong tumatakbo. Sa isang nawasak na lungsod, 2 bata, isang lalaki at isang babae, ang tumakbo sa takot hanggang sa makatagpo sila ng isang higanteng nilalang, na kinilala ng batang lalaki bilang isang savage. Ang halimaw ay nagpakawala ng energy blast, at ang bata ay bumagsak sa impact. Pagkatapos ay napagtanto niya na nahuli ng halimaw ang babae, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang mga tangke at nagsimulang bumaril sa halimaw. Nang napagtanto ng batang lalaki na patay na ang batang babae, nagising siya ng mas matanda, at napagtanto na ito ay isang panaginip lamang. Ang lalaki ay nasa loob ng isang eroplano na dumarating sa barko ng lungsod na tinatawag na Little Garden. Ang kanyang pangalan ay Kisaragi Hayato, at nang siya ay bumaba sa eroplano, napansin niya ang isang tanda ng pagtanggap, at narinig niya ang mga batang babae na tumatawag sa kanya sa pamamagitan ng isang megaphone. Upang maiwasan ang pagsalubong na ito, lumibot siya hanggang sa makarating siya sa isang lugar kung saan maraming estudyante malapit sa pasukan ng paaralan, kung saan nakita niya ang isang matangkad na blonde na lalaki. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang batang babae at nakilala si Hayato, at lahat ng mga estudyante ay lumapit sa kanya. Siya ay may isang tiyak na katanyagan sa pagkakaroon ng mataas na marka sa 100, na isang uri ng armas sa pakikipaglaban. Si Hayato ay lumabas sa karamihan, ngunit natagpuan ni Emil Crossfold, isang batang lalaki na may mahabang puting buhok at berdeng mga mata, na bago rin sa Little Garden, at sa ilang kadahilanan ay napakasaya na makita siya. Pagpasok nila sa paaralan, humingi ng tawad ang babaeng nagngangalang Risha sa kanyang ginawa sa labas. Tinawag din niya ang matangkad na lalaki na si Fritz, at napagtanto ng dalawa na si Emil ay tila close na close kay Hayato, kahit na sila ay nagkakilala lamang ng maikling panahon. Sa commencement meeting, ipinakilala ng Vice President ng Student Council, si Erica Candle, ang kanyang sarili kasama si Lady Steinberg, at ang kapitan at presidente ng council, si Claire Harvey. Biglang dumating ang dalawang late na babae at sinabi sa kanya na pumunta sila sa airport para sunduin si Kisaragi, ngunit hindi nila ito mahanap. Malamig ang pakikitungo sa kanila ng Pangulo, at sinabi sa kanila na pareho silang pinapatalsik sa paaralan. Itinaas ni Hayato ang kanyang kamay, ngunit ang nagsalita ay si Emil, na sumasalungat sa labis na desisyong ito sa pagpapatalsik sa mga babae sa isang pagkakamali lamang. Nagsalita din si Hayato laban dito. Pagkatapos, ipinaliwanag ng Pangulo na hindi lang sila mga estudyante, sila ay mga baguhan na slayer na lalaban sa mga savage. Sa battlefield, ang isang pagkakamali ay maaaring nakamamatay at maalis ang buong squad, kaya dapat sundin ang mga patakaran. Nang patuloy na sumasalungat si Emil, tinawag ni Erica si Claire na isang martial arts queen, at sinabi sa kanya na ang kanyang mga utos ay dapat sundin. Nang sabihin ni Lady na mapapatalsik si Emil kung magpapatuloy siya sa mga kalapastanganan, kinumpirma ni Claire ang kanyang desisyon at tinanong kung may pagtutol si Hayato. Sumagot siya na mayroon nga, dahil na late ang dalawa dahil hinahanap siya, at kung hindi dahil sa kanya, hindi rin magsasalita si Emil. Pagkatapos ay hinamon ni Claire si Kisaragi sa isang tunggalian. Kung manalo siya, kakanselahin ang parusa. Bago pa siya makasagot ay tinanggap na ito ni Emil, confident na mananalo ang lalaki. Pagkatapos ng pulong, nakita natin sina Hayato at Emil na naglalakad sa mga bulwagan ng paaralan, na tila isang napaka-advanced na teknolohiya. Sinabi ni Emil na alam niyang mananalo si Hayato at sinasabi din niya na isasama niya ito upang makilala ang isang kaibigan na pangunahing technologist sa Little Garden, at pinuno ng pananaliksik ng 100. Nakilala nila ang isang batang babae na may salamin at purple na buhok na nagngangalang Charlotte Demandias, at gayon din ang kanyang katulong na si Maymay, na inaamoy siya ng wala sa oras at nagsasabing hindi siya amoy toyo, kahit na siya ay nagmula sa Yamato Empire. Ipinahayag ni Charlotte na alam na niya ang tungkol sa tunggalian, dahil ang artificial intelligence, si Liza, ay sinabi na sa kanya. Itinuro ng batang babae ang computer na kumokontrol sa lahat ng bagay sa Little Garden. Ipinakita rin ng scientist kay Hayato ang kanyang 100, at ipinaliwanag na ito ang tanging sandata na ginagamit nila upang labanan ang mga savage, ngunit ang mga taong nakaka-interact sa variable stones ang maaaring gumamit ng 100. Ang mga taong ito ay tinatawag na mga slayer. Ang mga 100 ay nagbabago ng anyo ayon sa gumagamit. Mayroong 100 iba't ibang mga armas, kaya't mayroon silang ganoong pangalan. Ngunit ang tanging layunin ay protektahan ang sangkatauhan. Tinanong ni Charlotte kung gagawin ni Hayato ang responsibilidad na ito, at kaagad niyang tinanggap, na natatanggap ang kanyang sariling 100. Pagkatapos ay pumunta siya sa pagsasanay kasama si Emil, na nagtuturo sa kanya na mag-command ng 100 upang i-activate ang armas. Ang bato ay nagsimulang kumikinang, at ipinatawag ang mga piraso ng sandata kasama ang espada. Ipinaalam ni Charlotte kay Emil na ang kanyang 100 ay tinatawag na Hayan, at sinabi ni Maymay na ito ay isang uri ng chevalier. Natuwa si Emil at tinawag ang sarili niyang sandata, ang Innocence Type 100 Arm Shroud.
Nakarating na siya sa posisyon ng pag-atake at nagpaputok ng mga pagsabog ng enerhiya kay Hayato, na nagkataong hindi sinasadyang tumawag ng energy barrier. Sa sumunod na pag-atake ni Emil, inactivate ni Hayato ang ilang function sa kanyang sapatos na naging sanhi ng kanyang pag-iwas, ngunit nauwi sa paghampas sa pader. Sinabi ni Emil na maaari itong maging isang magandang diskarte laban kay Claire at patuloy na inaatake ang kawawang lalaki. Pagkatapos ng pagsasanay, nakatanggap si Hayato ng isang abiso sa kanyang cellphone at napagtanto na mayroon siyang 48 mga mensahe mula sa kanyang kapatid na babae. Nangako pala siya na pupunta siya sa ospital pagkatapos ng seremonya. Ipinaliwanag niya kay Emil na ang kalusugan ng kanyang kapatid na babae ay marupok, at nagpunta siya sa Little Garden sa kondisyon na siya ay makatanggap ng makabagong paggamot. Kaya nagmadali siyang pumunta sa ospital, kung saan ang kanyang nakababatang kapatid na si Karen ay nagalit sa paghihintay, ngunit ang lahat ay naayos ng maayos. Bagamat hindi nagtagal, dumating ang nurse na si Miharu upang sabihin sa kanya na tapos na ang panahon ng pagbisita. Kinabukasan, nagkita sina Hayato at Claire sa arena upang simulan ang tunggalian, at pareho silang ipinatawag ang kanilang mga 100. Ipinaliwanag ni Lidi ang mga patakaran, ang limitasyon sa oras ay 15 minuto, at matatapos ang laban kapag may napabagsak o naubusan ng enerhiya kapag nawala ang mga armas. Nagkomento din si Claire na hindi niya gagamitin ang full body armament, at sa isang tawag, pinasimple ni Emil sa pagsasabing gawin niya lang ito ng kalmado. Pinagalitan ni Erika si Hayato dahil sa pakikipag-usap, at ito ay labag sa mga patakaran, ngunit sinabi ni Claire sa kanya na hayaan ito bilang isang kalamangan para sa baguhan. Magsisimula ang countdown sa isang holographic screen. Sa umpisa pa lang, aksidenteng na-activate ni Hayato ang kanyang sapatos, at bago ang anumang reaksyon, bumagsak si Claire na nasa ibabaw niya si Hayato. Bumangon ang bata sa kahihiyan sa nangyari. At si Claire, sa kahihiyan din, ay lumaban sa pamamagitan ng mga putok ng enerhiya mula sa mga lumulutang na kanan ng kanyang 100, at pagkatapos ay naabutan ng lalaki at binugbog siya sa isang hand-to-hand na paraan. Bago ang susunod na shot, sinabi ni Emil kay Hayato na i-activate ang energy barrier, at gumagana ang diskarte. Pagkatapos nito, sumugod siya sa pagtatiboy ng ilang energy blast gamit ang kanyang espada hanggang sa maabot niya si Claire, na ipinagtanggol ang sarili sa isang kamay lamang at pilit na pinaalis ang lalaki ng mas maraming putok ng enerhiya. Pagkatapos ay ina-activate niya ang kakayahan ng espada na nagsimulang maglabas ng pulang ilaw. Gamit ang kanyang sapatos, tumalon siya ng mataas, at mula sa itaas, naglabas siya ng sword energy ball na tumama sa kanyang kalaban. Ngunit nang ang alikabok ay nawala, ipinakita ni Claire na inilipat niya ang mga cannon sa isang uri ng shield. Pinupuri niya ang baguhan dahil mas mahusay ang kanyang ginagawa kaysa sa inaasahan, ngunit pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang malakas na putok na nagbabagsak kay Hayato sa lupa. Hindi pa rin siya sumusuko, kaya naghahanda si Claire ng bagong setup, pinagsama ang mga cannon sa iisang armas at gumawa ng mas malalakas na shot. Pero biglang nag-iba si Hayato, dilaw na ang mga mata, at mas mabilis ang mga galaw, na pressure ang presidente. Nang sinubukan niyang gumawa ng close-up shot, ipinapakita na na-activate na niya ngayon ang full body armor. Dahil mas kumpleto ang armor at mas malaki ang espada, sinubukan ni Claire ang isang bagong uri ng pag-atake ng maliliit na projectiles, ngunit pinoprotektahan ni Hayato ang sarili sa hangin gamit ang isang spherical barrier. Bilang isang huling paraan, nagpaputok si Claire ng isa pang energy blast, na sa pagkakataong ito ay hindi na binibigyan ng pagkakataon ang lalaki na ipagtanggol ang sarili at sinisira pa ang protective barrier ng arena. Pagkatapos ng pag-ataking ito, muling bumagsak si Hayato, sa pagkakataong ito ay nawalan ng malay at si Emil ay nagmamadaling tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit nakita niyang hindi siya ganoon kalala. Lumilitaw si Charlotte na nagsasabing nanalo si Claire sa paligsahan, ngunit ipinahayag ng Pangulo na natalo siya, dahil ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan. Nagising ang lalaki sa medical ward, at doon sinabi sa kanya ng presidente na kinansela niya ang utos ng pagpapatalsik para kay Emil at sa mga babae. Pagkatapos ay sinabi ni Hayato na wala siyang maalala pagkatapos ng isang tiyak na sandali ng laban, ngunit pinilit siya ng batang babae upang maunawaan kung paano niya na-activate ang full body armament, at isang tinatawag na Barrier N, na kakaiba dahil nagamit niya ito sa unang laban. Ngunit nalilito siya, at umalis si Claire pagkarating ni Emil sa eksena. Matapos gumaling si Hayato, naglakad-lakad siya sa gitna ng Little Garden kasama sina Emil at Karen, at pagkatapos ay nagtanghalian sila sa cafeteria ng paaralan. Dahil mas nananatili sa ospital ang dalaga, excited siyang kumain ng kahit ano. Biglang lumapit si Claire at ang iba pang mga babae mula sa board kay Hayato, habang ang isa pang lalaki na nagngangalang Chris Steinbelt ay nagpakilala bilang katulong ng presidente. Ang dahilan ng pagpupulong na ito ay upang imbitahan si Hayato na sumali sa mga selection group, na mga mag-aaral na gumaganap bilang mga slayer na gumagawa ng mga misyon sa ilalim ng utos ng Warslarn Company, na kumokontrol sa Little Garden. Bago tumanggap ang lalaki, nagboluntaryo din si Emil na sumali, ngunit sinabi ni Lidi na wala siyang mga kinakailangan na kakayahan.
Ipinapalagay ni Emil na kailangan niyang harapin ang isang tao mula sa konseho upang maituring na malakas, at hinamon si Lydie sa isang labanan, na inactivate ang kanyang 100 kahit nasa public na lugar siya. Kumanga si Claire na ang 100 ni Emil ay nasa uri ng Dragoon, kapareho ng sa kanya, at pagkatapos ay isinaaktibo ni Lydie ang kanyang sariling armas, na may sibat at kalasag. Nagsimulang umatake si Emil matapos gawing sibat ang isa sa mga cannon, at pagkatapos ay gawing kalasag ang isa pa. Parang kinokopya ang gamit ni Lydie. Ang labanan ay nagambala ng isang alarma, at ang konseho ay naghahanda na umalis. Sinabi sa kanila ni Claire na may problema sa pinakamalapit na kapuluan, ngunit lumitaw si Charlotte ng kung saan upang bigyan sila ng babala na dapat nilang isama sina Hayato at Emil sa misyong ito. Lahat sila ay pumunta sa command center kung saan ipinapakita na ang urban area ng Sway Archipelago ay inaatake ng mga savage. Napag-alaman din na si Chris, kahit na siya ay 8th grader, siya na ang pangunahing analyst ng selections, dahil siya ay mas matalino kaysa sa mga opisyal ng Warslord. Ang ikatlong savage ay ipinapakita sa screen. Ang savage ay isang 30 class at isang higanteng halimaw. Sa palagay ni Claire ay sobra-sobra ito para sa mga bagong estudyante, kaya mas pinili niyang sumama sa dalawa pa upang pigilan ang pag-atake hanggang sa dumating ang suporta ng kumpanya. Sinubukan ni Hayato na ipangatuwiran na isang marangal na tungkulin ang tumulong na pigilan ang lungsod mula sa karagdagang pagkawasak, ngunit nakumbinsi lamang ang Pangulo ng ipaliwanag ni Charlotte na ang mungkahi na dalhin ang dalawa sa misyon na ito upang mapabuti ang mga pagkakataon ng tagumpay ay kay Liza, at kinukumpirma ito ng computer. Sa eroplano, ipinaliwanag ni Claire na siya, sina Lydie, at Erica ay aatake sa mga savage sa mga Alpha at Gamma Point, kung saan ang pinakamalakas na savage, at pagkatapos ay ang mga lalaki ay aatake sa Beta Point. Gagawin ito sa ganitong pagkakasunod-sunod, upang makita sila ng mga bagong Slayer na gumalaw bago sila kumilos. Tumalon ang tatlo palabas ng eroplano. Nauna si Erica at nagpaputok ng mga missile para harangin ang paningin ng nilalang. Isinaaktibo nila ang mga 100, at sa panahon ng paglanding, ginagamit ito ni Erica, o nagpadala siya ng uri ng everlasting na armas, na bumubuo ng isang kadena na ginagamit niya upang bitagin ang nilalang. Susunod, gumawa si Claire ng isang malakas na energy shot upang ilantad ang core ng savage, pagkatapos ay tinapos ito ni Lydie sa pamamagitan ng pagtama sa core gamit ang kanyang sibat. Pagkatapos ng demonstrasyon na ito, sinabihan nila ang mga rookie na pumunta sa Alpha Point pagkatapos lumapag ang eroplano. Pero gustong gayahin ni Emil ang mga babae, kaya itinapon niya ang sarili kay Hayato at ganoon din ang diskarte. Sa isang paunang shot upang limitahan ang paningin ng halimaw, ginawa ni Hayato ang unang pag-atake gamit ang kanyang espada, ngunit wala itong gaanong epekto. Ang pangalawang pag-atake ni Emil ay tila nakapinsala sa nilalang, at ang susunod na hampas ng espada ni Hayato sa wakas ay naglantad sa core, na sinira ni Emil sa pamamagitan ng isang energy arrow na pinaputok mula sa kanyang hugis pana na 100. Samantala, ang mga batang babae ay nagkakaroon ng problema sa Gamma Point laban sa 30 class savage, na nagtagumpay upang patumbahin sina Lydie at Erica sa labanan. Dumating ang mga lalaki upang tumulong, ngunit sinabihan sila ng Pangulo na hawakan ang kanilang mga posisyon. Ina-activate niya ang full armament at ginawa ang kanyang pinakamalakas na shot, ngunit ang halimaw ay naglabas ng isang pagsabog ng enerhiya sa pamamagitan ng bibig nito, at ang pag-atake ay natapatan. Nang inihanda ng savage ang susunod na pag-atake, napagtanto ni Claire na nauubusan na ng enerhiya ang kanyang 100. Marahil dahil ito sa tunggalian laban kay Hayato noong nakaraan. Sa kabutihang palad, iniligtas niya siya sa paglipad kasama niya sa kanyang mga bisig. Ngunit nang sila ay lumapag, ang nilalang ay naghahanda ng panibagong pag-atake. Gayunpaman, hindi nila ito maiiwasan, dahil sa parehong direksyon ay may isang airport kung saan sinusubukan ng mga tao na tumakas. Pagkatapos, sa utos ni Claire, si Hayato ay tumutulong na gumawa ng isang barrier upang maharang ang energy shot ng halimaw, at pagkatapos ay i-redirect nila ang kapangyarihan sa pamamagitan ng paghahati nito sa dalawa. Sa isang bahagi ay tumatama sa tubig, at ang isa ay sumasabog sa mga bundok. Nanghina si Claire, ngunit si Emil ay nakikipaglaban sa savage at ipinagtatanggol pa rin si Lydie, na nakalugmok. Ngunit nang nagawang saktan siya ng nilalang, nasilip ni Hayato ang nakaraan, at sinisigaw ang pangalang Emilia. Pinipigilan niya ang pag-atake ng espada, at ipinahayag na alam na niya ngayon na si Emil ay talagang babae na nagngangalang Emilia Hermit. Pagkatapos nito, sinasamantala ng halimaw ang isang pambungad upang subukang atakehin si Emilia, ngunit lumaban si Hayato sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang mga pincers, habang na-activate muli ang dilaw na mata at ipinatawag muli ang full body armament. Medyo nabaliw siya, ibinagsak ang halimaw, at nagbigay ng ilang atake ng espada. Nagpakawala pa ng energy blast ang lalaki na halos tamaan si Erica. Ngunit nang siya ay gagawa ng mas malakas na walang ingat na pag-atake, nagpa siya si Emilia na halikan siya, dahilan upang bumalik sa kamalayan si Hayato. Sa kapangyarihan ng 100, nagpatawag siya ng isang higanteng espada ng enerhiya at pinutol ang savage sa kalahati, ngunit napapagod ng husto sa proseso.
Pagkatapos ng laban, lumapit si Claire sa dalawa na magkayakap. Nalaman niya na babae si Emil, dahil nakita niya na may boobs si Emil at nang hinalikan niya si Hayato. Sa paaralan, ipinaliwanag ni Emil kay Hayato na pinayagan siya ng Pangulo na ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang isang lalaki, ngunit kailangan niyang lumipat ng dorm. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na noong nakaraan, pareho silang nahawahan ng Savage virus na ginawa silang mga variant, na mga taong nakaligtas sa virus. Ito ay bihirang mangyari, ngunit kapag nangyari ito, ang tao ay nakakakuha ng mas malaking affinity sa 100. Sinabi rin ni Emil na nagpanggap siya bilang isang lalaki, upang manatili siya sa parehong dormitoryo ni Hayato, at nagtapos sa pagpapaliwanag na ang isang katangian ng mga variant ay ang mawalan ng kamalayan sa labanan. Ngunit natutunan niya itong kontrolin, at matututo rin si Hayato. Makalipas ang mga araw, sa isang sesyon ng pagsasanay kasama sina Emil, Risha, at Fritz, malapit nang mawala ng kamalayan si Hayato. Ngunit nakontrol ang sarili, nagpakawala ng isang kontrolado na atake na nagpatalo kay Fritz, ngunit hindi nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Pagkatapos ng laban, lumitaw si Erica, na nagsasabing si Claire ay tumatawag kay Hayato para sa isang misyon ng selections. Sa opisina, ipinaliwanag na kailangan niyang maging bodyguard para kay Kiroshima Sakura, isang sikat na mga awit na gaganap sa Sway Islands ngayong weekend. Pagkatapos nito, ipinakita na ang mga Savage ay nagmula sa kalawakan, at noong nakaraang buwan, 7 ang lumitaw. Gayunpaman, napatigil ang 4 sa kanila bago sila umabot sa lupa, at ang 3 pa ay ang kanilang hinarap. Ngunit sa mga napigilan, nakakita lang sila ng ebidensya ng isang halimaw na bumagsak, kaya maaaring may 3 pang nabubuhay na Savage sa paligid. Kahit na may ganitong panganib, tinatanggap ni Hayato ang misyon, at bilang gantimpala sa pagtatrabaho sa katapusan ng linggo, nanalo siya ng tiket para pumunta si Karen sa palabas. Sa ospital, nagulat ang batang babae sa balita, dahil siya ay isang mahusay na tagahanga ni Sakura. Sa katapusan ng linggo, ang mga awit na may purple na buhok at ang parehong kulay ng mga mata ay kumukuha ng mga larawan at nagbibigay ng mga panayam, at si Hayato ay humanga sa kanyang paraan ng pakikitungo sa publiko. Pagkatapos ng mga appointment sa press, dinadala niya ang lalaki upang gumawa ng isang demonstrasyon sa malapit, kung saan inihahanda ang entablado. Ito ay lumabas na si Sakura ay may 100 na lumilitaw bilang isang pares ng mga pakpak, na tinatawag na fairy tale. Biglang lumitaw si Charlotte kasama si Maymay, na nagpapaliwanag na kilala na niya ang mga awit, at ang kanyang 100 ay lumilikha ng isang field space na makapagpapalipad sa kanya at lumikha ng mga ilusyon. Ngunit kasama nito, hindi siya makakalikha ng mga armas. Sinabi ng katulong ni Sakura na nailigtas noon ni Charlotte ang artista, ngunit sinabi ni Charlotte na hindi ito malaking bagay. Nang sumunod na araw, pumunta si Hayato sa vacation house ni Claire, kung saan ipinaliwanag niya na sa panahon ng kalituhan sa mga Savages, isang variable stone sa lugar ng palabas ang ninakaw, at nais ni Sakura na gamitin ito sa pagtatanghal. Dahil ito ay isang bihirang or posibleng bumalik sila para magnakaw pa ng mga batong iyon, kaya kailangang maging alerto si Hayato sa panahon ng palabas. Nang maglaon, sinasamantala ni Hayato ang isang libreng oras upang mamasyal kasama si Emilia, na nakadamit na pambabae, dahil malayo sila sa Little Garden. Sa isang tindahan, nakakita siya ng ilang mga kwintas at sinabing gusto niya ng isa sa mga ito na isuot sa paglipas ng araw, at panatilihing souvenir na nakasama siya. Kaya bumili si Hayato ng isa para sa kanya. Pagkatapos nilang huminto malapit sa isang fountain, lumabas si Emilia para bumili ng soft drinks nang makatanggap si Hayato ng tawag mula kay Claire, sinabing nawala si Sakura, ngunit hindi ito kidnapping. Umalis siya ayon sa sarili niyang kalooban, kaya sinabihan siya ng Pangulo na bantayan siya, at ipaalam sa kanya kung mahanap siya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng tawag, lumitaw si Sakura sa harap ni Hayato, nakasuot ng hindi pangkaraniwang damit at dark glasses. Niyaya niya itong mamasyal kasama si Hayato. Siya ay nag-aatubili, ngunit sumasang-ayon na iwasang gawing komplikado ang mga bagay na baka makita niya si Emilia. Dinala siya ng mga awit sa isang canyon upang pahalagahan ang tanawin, at ipinaliwanag na noong nakikipaglaban sa mga Savage, pinrotektahan ni Hayato ang lugar na ito, na mahalaga para kay Sakura, dahil lagi siyang dinadala ng kanyang ina doon. Pagkatapos, formal niyang pinasalamatan ang bodyguard sa pagprotekta nitong napakahalagang alaala. Nang magsimulang magham ang batang babae ng isang kanta na kinikilala ni Hayato, dahil palaging hinaham ni Karen ang parehong himig, tinanong ni Sakura kung siya ay nasa pangalawang pag-atake ng mga Savage sa Gutenberg. At sa pagkolekta ng mga punto, napagtanto niya na nagkita na ang 3 dati. Si Sakura ay kumanta para sa kanya at sa kanyang kapatid na babae, at pagkatapos niyang purihin siya, nagsimula itong magustuhan ang pagkanta at natapos ang pagsunod sa karerang ito na nagpabago sa kanyang kapalaran. Nang maglaon, ipinagpatuloy niya ang pagsasabi na siya ay nahawaan ng hindi kilalang virus, at napagpasyahan ni Hayato na ito ay kapareho ng sa kanyang kapatid na babae. Sinabi ng mga awit na siya ay nagkasakit, at hindi na gumaling.
Kaya ibinigay siya ng kanyang ama sa kumpanya ng Warslarn, kung saan ang mga siyentipiko na pinamumunuan ng isang babaeng nagngangalang Vitaly Tynyanov ay naglapat ng mga bakuna sa mga bata, ngunit hindi ito gumana sa lahat. Gayunpaman, ang mga nakaligtas ay patuloy na tumanggap ng gamot. Sa kasamaang palad, ang layunin ni Vitaly ay gawing mga Slayer ang mga normal na tao sa paggamot na ito, at kahit na ang mga nakakuha ng affinity sa 100 ay patuloy na tumanggap ng gamot upang madagdagan ang kanilang kapangyarihan. Ito ay pumukaw ng marahas na pag-uugali sa mga bata, ngunit nagawa ni Sakura na patahimikin sila sa pamamagitan ng pagkanta. Gayunpaman, siya lamang ang nakaligtas at napagaling ang sakit, ngunit hindi niya kayang lumaban, kahit na siya ay isang Slayer. Sa pag-unawa na si Sakura ay isang variant, si Hayato ay nagkomento na isa din siya, ngunit siya ay naging ganoon nang hindi sinasadya. Sa lahat ng mga pagkakataong ito, masaya si Sakura dahil isang himala na nagkataon silang natagpuan ang isa't isa, kaya na-inspire ang mga awit na magsulat ng mga bagong kanta. Pagbalik nila sakay ng bus, biglang lumitaw ang isang savage at nagsimulang umatake sa sasakyan. Hindi nagtagal, nagsimulang labanan ni Hayato ang halimaw. Sa base, alam na ng konseho ang pangyayari, at naglalabas ng alerto, upang ang sinumang malapit na Slayer ay lumitaw upang tumulong. Ina-activate din ni Sakura ang kanyang 100, at hawak ang isang sabog ng nilalang gamit ang barrier ng enerhiya, na nagsasabi na hindi siya makakaatake, ngunit makakatulong siya sa depensa. Sa ganitong paraan, madaling natalo ni Hayato ang halimaw, at nagdiwang si Sakura ng may yakap. Ngunit isa pang savage ang lumilitaw, ngunit napipigilan ng lumitaw sina Emil, Fritz, at Risha sa lugar. Patuloy silang umaatake ng magkasama, ngunit napagtanto nila na ang halimaw na ito ay ang uri na nagre-regenerate. Nagkaisa ang apat na ipagpatuloy ang laban, at nang mapabagsak si Hayato, sumigaw si Sakura, at ang boses nito ay tila nagdulot ng reaksyon sa nilalang. Sa susunod na pag-atake ni Hayato, lumitaw ang isang kakaibang lalaki na humahampas sa kanya at nagpadala sa kanya sa malayo. Pagkatapos, lumitaw ang isa pang batang babae na may isang uri ng metal patch ng mata. Binuksan niya ang eye patch, at binibigkas ang command phrase, na nagpapalabas ng espada habang ang kanyang kanang mata ay nagiging dilaw. Pagkatapos ay tumalon siya sa ibabaw ng savage, at sinisira ang core gamit ang command limit out. Nang magsimulang maligo ang babaeng ito sa lumalabas na substance sa nilalang, sinubukan siyang pigilan ni Risha. Ngunit lumitaw ang isa pang batang babae, at inaatake siya. Pagkatapos ay nagsimula ang isang labanan sa pagitan ng dalawang koponan, at napagtanto ni Hayato na ang taong umaatake ay isang variant din. Nang napagtanto ng isa sa mga kaaway na si Emil ay maaaring magbago ng iba't ibang anyo ng 100, komento niya na siya ay may kakayahan na katulad ng kanyang mga kapatid na babae. Natapos ang labanan sa sandaling kinuha ng isa pang babae ang sirang core ng savage, at siya ay nagngangalang Craven, habang tinatawag niya ang isang batang babae na Nichan. Nagkomento sila na dadalhin nila ang mga core na ito kay Vitaly, at pagkatapos ay umalis. Sa sandaling ito, dumarating ang mga reinforcement sa pamamagitan ng helicopter. Sa malayo, ipinaliwanag ni Claire na ang mga taong ito ay mga mangangaso na tinatawag na hunters, na mula sa isang ilegal na organisasyon ng mga slayers. Sinabi naman ni Charlotte sa kanila na ang core ng savage ay katulad ng istruktura sa variable stones. Dahil ang mga core ay napakahalaga, maaari itong makaapekto sa balanse ng ekonomiya ng isang bansa. Nang tanungin ni Hayato ang paglitaw ng kanyang mga kasamahan, ipinaliwanag ni Emil na nakatanggap siya ng emergency na tawag, at humingi ng tulong kina Risha at Fritz, na nasa malapit din. Pinagalitan sila ni Claire, ngunit pinupuri ang paraan ng paghawak nila sa sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya na isasaalang-alang niya ang paggrupo sa kanilang dalawa sa mga selections. Sa wakas, oras na para gumanap si Sakura, at kumakanta siya habang lumilipad gamit ang kanyang 100. Ngunit pagkatapos ng ilang kanta, bumalik siya sa entablado, at sa unang pagkakataon, inaawit sa publiko ang kantang kinanta niya noong kabataan niya para kina Hayato at Karen. Pagkatapos ng konsyerto, binigyan niya ng autograph si Karen, at sinabi sa kanya na natuklasan niya ang kanyang vocation nang makilala niya ang dalawang magkapatid noong panahong iyon. Samantala, hiniling ng katulong ni Sakura kay Charlotte na mag-imbestiga tungkol sa boses ng mga awit. Bago umalis, binigyan niya ng halik sa pisngi si Hayato bilang paalam, na ikinagulat ng lahat ng nasa paligid niya. Kinabukasan, nagising si Hayato kasama si Sakura sa kanyang silid, nakakaiba para sa isang taong kakaalis lang. Ngunit nagkomento siya na babalik siya sa lalong madaling panahon, at tila, naka-enroll siya sa Little Garden. Sa sandaling ito, dumating si Claire sa silid, inaakusahan si Sakura ng paglabag sa mga patakaran. At pagkatapos, lumitaw din si Emil, na nagdulot ng matinding pagkalito. Noong isang araw, tinawag ni Claire ang mga Slayer para ipaliwanag na ilalagay sila sa isang operasyon na tinatawag na Clean Savages para kumilos kasama ang hukbo ng Union. Sasali rin sina Fritz at Risha, dahil opisyal na silang nominado bilang bahagi ng mga selection. Pagkatapos, isang lalaki na nagngangalang Juder, na CEO ng kumpanya ng Warslarn at kapatid ni Claire, ang nagpakita.
Kinuha niya si Hayato para pag-usapan ang isang bagay na confidential at dinala siya sa elevator. Ang pagkomento na ang pinagmumula ng enerhiya para sa Little Garden, na ini-advertise sa publiko bilang mula sa isang nuclear reactor, ay talagang isang bagay na lihim. Ang lalaki ay nagpapakita sa kanya ng isang silid na may isang batang babae sa isang energy cocoon, at sinabi na siya ang energy source. Nagkomento din si Juder na ito ang unang variant ng Slayer, na nagngangalang Liza Harvey. Sa kanyang apelyido, malinaw na siya ay nakababatang kapatid ni Claire at Juder. Biglang sumulpat si Claire, papalapit kay Juder at kinwestiyon kung ano ang sinasabi niya. Sinabi sa kanya ng CEO na bilang isang future high-ranking soldier ng Warslarn, kailangang malaman ni Hayato na mayroon siyang mahalagang bagay na paprotektahan sa Little Garden. Nagkomento din siya na si Hayato ay may divine blood, at sinabihan ng bata na hawakan ang kakon para makapaglabas ng enerhiya, at subukang gisingin si Liza. Hinawakan niya ang kakon, na naglalabas ng napakalakas na liwanag, ngunit nananatiling walang malay ang dalaga. Sinabi sa kanya ni Juder na hanggat nananatili siyang natutulog, magpapatuloy si Vitaly sa pag-atake, at kailangan niyang makipag-ugnayan sa 100 kahit papaano. Kaya, hinuhusgahan ni Claire na ang Operation Cleanse Savages ay hiniling para sa tanging layunin. Pagdating ng mga estudyante sa Mission Island, nakilala ng isa pang babae si Emilia kahit na nakasuot siya ng panlalaki, at tinatawag pa siyang prinsesa. Sa isang mas discreet na lugar, kausap ni Hayato ang dalawa. Tinawag ni Emilia ang batang babae na si Claudia, na nagpahayag ng kanyang sarili bilang isang Slayer mula sa Gutenberg at kaibigan sa pagkabata ni Emilia. Sa pagtatanong ni Hayato, sa wakas ay ibinunyag ni Emilia na ang kanyang tunay na apelyido ay Gutenberg, at siya ang pangatlo sa linya sa trono ng Gutenberg, ngunit determinado ang dalaga na hindi na bumalik sa kanyang tinubuang lupa. Kahit pa sa kabila ng mga deklarasyon ng pag-ibig ni Claudia, dahil mahal ni Emilia si Hayato. Dahil dito, naiinggit si Claudia kaya hinamon niya ito sa isang tunggalian. Pumunta sila sa isang dojo, at ipinaliwanag ni Claudia ang mga patakaran. Ang unang makatama ng armas ay panalo, at ipinagbabawal na gumamit ng 100 o sensorial energy. Nagsimula ang laban, at sa unang pag-atake ni Claudia, gumagamit siya ng mace. Para sa mga hindi nakakaalam tulad ko, ang mace ay isang medieval na sandata, at ginagamit niya ito gamit ang isang lubid, at si Hayato ay napapa-atres pabalik na armado ng isang kahoy na espada. Sinusubukan ng batang babae ang iba pang mga pag-atake, at pagkatapos ay iikot ang mace ng napakabilis na bumubuo ng maliliit na buhawi sa lugar. Ngunit nag-concentrate lang si Hayato at naghihintay sa susunod na atake. Nag-react siya sa pamamagitan ng pagputol ng lubid, at muling nag-rebound gamit ang mace na sa pagkakataong ito ay tumama sa kanyang kalaban. Sa tagumpay na ito, muling pinagtibay ni Emilia na mananatili siya sa Little Garden. Maya-maya, umalis siya kasama si Hayato para kumain, at nakita nating sinusundan sila ng isa sa mga hunters. Kinabukasan, isang batang babae na nagngangalang Luzuma ang nag-review ng misyon. Aalis ang bawat squad ng 1 PM sakay ng helicopter papunta sa mga bundok, at magtutungo sa kanilang mga coordinate, kung saan aalisin nila ang mga savage na mahahanap nila bago ang 5 PM sa susunod na araw. Nagreklamo si Emil na si Claudia ay nasa parehong squadron sa kanila, at sinabi ng batang babae na ito ay tadhana. Sinabi ni Claire na napakahalaga ni Emil sa Little Garden, at gagawin nila ang lahat para manatili siya doon kung iyon pa rin ang hiling niya. Sa sandaling ito, dumating sina Lydie, Fritz, at Trisha para magpaalam dahil nasa ibang squadron sila. At pagkatapos ay sinabi sa kanila na ang mga helicopter ay handa na. Sa mission location, makalipas ang ilang oras, naalis na ng grupo ni Hayato ang ilang savage at maayos na ang lahat. Sinabi ni Erica na maaaring umulan mamaya, ngunit hindi iniisip ni Claire na magiging problema ito. Sa gabi, ang grupo ay nahahati sa dalawa sa kanilang mga shift ng pagbabantay. Ang unang 4 na oras ay kay Emil at Erica, at napakakalmado ng paligid. Sa ikalawang shift, kinailangang harapin ni Claire at Hayato ang iba pang mga savage, habang si Claudia ay nagbabantay malapit sa tent. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng babala na ang D-Squadron ay pinabagsak ng isang grupo ng mga hunters, na tila nasa labas upang pabagsakin ang lahat ng mga squadron. Pagkatapos ay nakita nila ang C-Club na nagpaputok sa lugar ni Fritz na mula sa F-Squadron. Sinabihan ni Claire si Hayato na bumalik sa tent para tingnan kung ayos pa ang lahat doon, habang susugod siya para tulungan ang kanyang mga kasama. Si Fritz at Trisha ay nasugatan, habang si Lydie ay may problema sa pagpigil sa mga hunters. Ngunit maya-maya ay lumitaw si Claire at pinagbantaan ang tatlo gamit ang kanyang mga energy blast. Sinabi niya na kung sasabihin nila ang nalalaman nila tungkol kay Vitaly, mapoprotektahan sila, ngunit patuloy pa rin sa pag-atake ang lalaki. Pagkatapos ay ipinakita ni Claire na ang kanyang mga pagsabog ng enerhiya ay mas malakas kaysa sa mga sandata ng hunter. Ngunit nang nagsimulang umulan, nagiging optimistiko si Crevan. Sa ulan, ang mga hunters ay tila may kalamangan, at nagtagumpay na masupol si Claire pagkatapos ng ilang pag-atake. Sa kabutihang palad, ang iba pang pangkat ni Claire ay nagpapakita.
Kinulong ni Erika si Crevon sa walang hanggang kadena, habang ang iba ay napunta sa isang matinding labanan. Gayunpaman, si Crevon ay humiwalay sa kadena gamit ang kapangyarihan ng Variant. Samantala, idiniin ni Emil sa dingding ang ibang batang babae na nagngangalang Nikri, at pagkatapos ay pinakawalan siya para magpatama ng ilang gauntlets. Susunod, pinasuko niya si Nichan na sumusubok na gumamit ng command phrase, ngunit nagpalit si Emil ng mga sandata bago makopya ng kanyang kalaban, at tinanong kung ginagamit niya ang mata upang magdulot ng pagdurusa, o upang makita ang mundo sa mas kaaya-ayang paraan. Ang kanyang kapatid na si Crevon, ay nagsabi na ang usapan na ito ay walang kabuluhan, habang paulit-ulit na umaatake kay Hayato, na nagsasabi na ang mundong kanilang ginagalawan ay kakilakilabot. Lumaban si Hayato at itinapon ang lalaki. Nagpatuloy sila sa isang mabangis na pagtatalo, at binalaan siya ni Claire na kung patuloy na gagamit ng Variance Power si Crevon, mamamatay ang kanyang katawan, ngunit walang pakialam ang lalaki. Sa sandaling ito, lumilitaw ang isang lumilipad na savage mula sa tubig, na mukhang isang higanteng tutubi. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nagpaputok ang nilalang ng Energy Sphere na tumama sa lugar ng isa pang squadron. Gumawa ng panukala si Crevon. Sinabi niya na matatalo niya ang halimaw, at kapalit nito, makukuha ng mga hunters ang core. Ngunit bago maabot ang anumang kasunduan, sumulong siya upang magpaputok ng isang napakalaking pag-atake ng enerhiya. Gayunpaman, ang Savage ay lumikha ng isang higanteng hindi malalampasan na barrier, sa proteksyon na hindi maaaring mawasak ng lalaki. Pagkatapos ay gumawa ang nilalang ng isa pang enerhiya na pumutok diretso kay Crevon, na gumagamit ng kanyang energy barrier, ngunit napatalsik pa rin. Sa kabutihang palad para sa kanya, ginagamit ni Hayato ang speed function ng kanyang sapatos upang maiwasan siyang masaktan sa pagkahulog. Pagkatapos ay hiniling ni Crevon sa kanya na protektahan si Nichan at Nakri. Nang hindi matagumpay na sinubukan ni Claire na tamaan ang halimaw, pinoprotektahan siya ng energy barrier mula dito sa isa pang energy blast na ginawa ng ibang mga squad mula sa malayo. Iminumungkahi ni Emil na ang lahat ay magpaputok ng sabay-sabay upang sirain ang barrier. Ang mga hunters na humaharang sa signal transmission ng mga squad ay nagde-deactivate ng device, at sa gayon ay nakontak na ni Claire si Charlotte, na nasa Little Garden. Sa tulong ni Liza, nakalkula niya na kung ang lahat ay magpapaputok ng sabay-sabay, maaari nilang sirain ang barrier. Gumagawa sila ng coordinated attack, ngunit nagpaputok din ang Savage na pumipigil sa ilan sa mga atake na tumama sa barrier, kaya nananatili itong buo. Sa puntong ito, ipinahiwatig ni Charlotte ang isang mungkahi mula kay Liza na ipapasa ni Hayato ang bahagi ng variant power kay Claire, ngunit kailangan niyang halikan ang Pangulo para maipasa ang bahagi ng virus. Nagpagulat ito kay Emil, pero kailangan nilang gawin ito sa lalong madaling panahon, kaya nangyari ang eksena. Inihahanda ng mga Slayer ang kanilang mga energy blast at inaatake ang halimaw, na humahawak pa rin sa barrier. Ngunit sa kapangyarihan ng variant, ang enerhiya ni Claire ay tumataas ng husto. At nang nasira ang barrier, mabilis na gumalaw si Hayato para ihatid ang huling atake gamit ang kanyang variant power. Habang nakikipaglaban ng hindi nawawala ng kontrol, tinamaan niya ang bibig ng Savage at sinisira ang core, ngunit pagkatapos ay nahulog ito sa tubig. Makalipas ang ilang araw, pabalik sa Little Garden, kinausap ni Hayato at ng iba pang mga babae ang konseho. Nagkomento sila na ang mga hunters ay nasa isang espesyal na silid sa basement. Maayos sila, ngunit walang sinabing mahalagang bagay. Ang tauhan ni Erika ay natagpuan ang lab ni Vitaly, ngunit wala na siya roon, at nabura na ang mahalagang data. Habang si Vitaly ay nakalaya, ang gwardya ay pinalakas at ihahalo sa mga Slayer mula sa iba't ibang bansa sa panahon ng Gardens Festa. Nang nagtanong si Hayato, ipinaliwanag ng mga babae na ang Gardens Festa na ito ay isang cultural festival na minarkahan ang araw na itinayo ang Little Garden sa dagat. Sa araw ng pista, magkasamang naglalakad sina Hayato at Emil. Lahat ay pinalamutian ng maayos, at maraming tao ang nakakostume. Pagkatapos ay magsisimula ang isang palabas sa arena. Ginagawa ni Sakura ang kanyang karaniwang presentasyon, kumakanta habang lumilipad. Samantala, may pumapasok sa Little Garden sa tulong ng isang gwardya na nasa ilalim ng mental control. Sa entablado, ibinalita ni Sakura na mayroon siyang espesyal na panauhin. Laking gulat ng publiko, si Karen ay nandoon para kumanta. Nagsalita siya ng kaunti tungkol sa sakit na mayroon siya, at kung paano nakatulong sa kanya ang musika ni Sakura. Gusto niyang maantig ang puso ng ibang tao, lalo na ang mga may problemang katulad niya. Si Karen ay nag-activate ng kanyang 100, at ginagamit ang kagamitan upang makatayo. Pagkatapos ay nagsimula siyang kumanta, at lahat ng tao sa Little Garden ay nakikinig sa batang babae, kasama na si Vitaly, nakakalusot lang sa lugar. Pagkatapos ay nagsimulang kumanta sina Karen at Sakura. Sa kabilang banda, sinabi ni Chris kay Claire na isang gwardya ang natagpuang walang malay. Nakita natin na ito ay ang parehong gwardya na kinokontrol ni Vitaly. Nawalan siya ng memorya, ngunit nagsimulang magsalita tungkol sa savages na walang mga core.
Samantala, sa ibang lokasyon, lumitaw ang isang robot na bubuyog, na sa lalong madaling panahon na pagtanto nina Erica at Tricia na may mali. Gumagamit si Erica ng 100 para matrap ang robot gamit ang kadena, ngunit bigla itong nag-self-destruct, na nagdulot ng malaking pagsabog. Nang lumitaw ang isa pang robot na bubuyog at lumapit sa isang distribution panel, hinihimok ni Tricia ang sarili niyang 100 upang ilayo ang robot habang ito ay sumabog. Pagkatapos nito, maraming pagsabog ang nagsimulang mangyari sa buong Little Garden, at ang transmission network ay tuluyang nag-shutdown. Sa Selection Central Office, iniulat na ang mga bubuyog na ito ay lumitaw sa maraming lugar, at sinisira ang mga panel at pinutol ang supply ng kuryente. Sa kabutihang palad, nakahanap sila ng security recording na nagpapakita ng automatikong vacuum cleaner na nagiging robot na bubuyog. Sinabihan sila ni Claire na patayin ang mga vacuum cleaner, o sirain ang mga ito kung kinailangan nila. Sa puntong ito, nakipag-ugnayan sa kanila si Erica, na nagsasabi na nakahanap siya ng mga fragment ng variable stone sa pagkawasak ng bubuyog. Dahil dito, naunawaan ni Claire na ito ay isang pag-atake ni Vitaly at iniutos na suspindihin ang Gardens Festa, at tinawag ang lahat ng mga gwardya upang harapin ang mga bubuyog at tumulong sa paglikas. Biglang lumapit ang tatlong sasakyang panghimpapawid, at isa sa kanila ang tumama sa barko. Natuklasan nila na ang isang virus sa system ay nakagambala sa radar. Mula sa pagkasira ng barko ay lumilitaw ang mga savages na may mga pulang detalye at walang core. Di nagtagal, pinangalanan sila ni Charlotte na mga replicants, dahil sila ay maaaring artificial na nilikha ni Vitaly sa pamamagitan ng pagkopya sa normal na savages. At ipinapaliwanag nito ang dahilan ng kanyang paghahanap para sa mga variable stones at savage core. Dumating sina Hayato at Emil sa base, at ipinaliwanag ni Claire na nasa barko si Vitaly at maaaring hinahanap ang mga hunters. Mula sa kung saan, may lumalabas na ibang barko. Kahit na inaatake ng mga conventional weapons, umabot ito sa force field ng barko, at mas maraming replicants ang lumilitaw, kabilang ang isa na mas malaki kaysa sa iba. Handang harapin ni Claire ang nilalang na ito, ngunit sinasalungat ni Chris ang ideyang ito, sinabing kailangan niyang i-command at bigyang inspirasyon ang koponan. Nag-alok si Hayato na magtungo kasama si Emil, at pagkatapos ng kumpirmasyon ni Liza at konting pagpupumilit ng lalaki, pumayag naman si Claire. Sa basement, pinag-uusapan ng mga hunters ang posibilidad ng pag-atake ni Vitaly. Ngunit naniniwala sila na ito ay isang kasinungalingan, dahil may mga inosenteng tao sa pagdiriwang, at hindi umaatake si Vitaly sa ilalim ng mga kondisyong ito. Ngunit sa mismong sandaling ito, pumasok si Vitaly sa silid, sinabing inaatake niya ang Little Garden at humihingi ng tulong sa kanila. Kinuwestiyon ni Cravan ang katotohanan na siya ay umaatake ng may mga walang kinalaman sa gitna, at sinabi rin na ang mga Slayer ay hindi ganoon kasamang tao. Ngunit inactivate niya ang isang button sa isang remote control na nagpaparamdam sa mga hunters ng ilang uri ng sakit sa isip. Nagmamadaling tumulong si Maymay, pero pagdating niya, huli na. Sa kabila ng pagpapatalsik kay Vitaly, pinatamaan ng scientist ang kanyang assistant na lumalabas na isang automat. At nang tawagin ni Vitaly ang mga hunters, sumunod sila at sinundan ang babae. Nang tinamaan ng electrical discharge si Nekri, huminto ang dalawa pa, ngunit pilit silang pinipilit ni Vitaly na magpatuloy. Ngunit habang ginagamit niya ang kontrol, lumilitaw na nagpapaputok si Maymay at sa gayon ay nahulog ang kontrol. Ang dalawa ay nakikibahagi sa isang gun duel, at si Vitaly ay nagtagumpay na magpatuloy nang nawala ng kakayahan na kumilos si Maymay. Dumating ang babae sa lugar kung nasaan si Liza Harvey, at lumitaw si Juder sa parehong lugar. Sinabi niya na naroon siya upang maghiganti dahil sa pagtataksil, paggamit, at pag-iwan sa kanya. Samantala, ang mga replicant at ang mga bubuyog ay nagsimulang maglabas ng mga soundwave na nagdudulot ng paghihirap sa mga Slayer. Inihayag na ang tunog ay nakakaapekto sa virus ng Slayer. Nang bumaril si Vitaly sa kakon, nakita niyang wala itong epekto dahil pinipigilan ng isang barrier ang mga projectiles. At tuluyang nagising si Liza, dahil sa musika ni Sakura ay bumilis ang proseso. Sinusubukan pa rin ni Vitaly na tapusin si Juder, ngunit isang multo ni Liza ang lumitaw sa harap ng kanyang kapatid upang iligtas siya, at lumaban siya gamit ang kanyang sariling sandata. Nang sabihin ni Juder na pwede nang matulog ulit si Liza, may kailangan pa daw siyang gawin. Sa labas, nahihirapan sina Hayato at Emil na harapin ang mga replicant. Pagkatapos ay nagpakita si Liza kina Sakura at Karen, at sinabi sa kanila na kailangan nilang kumanta upang matigil ang masakit na ingay ng mga kaaway. Hinalikan niya si Karen sa noo para makalakad na ulit siya. Ang dalawa pagkatapos ay isinaaktibo ang kanilang mga 100 at nagsimulang kumanta. Ito ay nag-neutralize ng epekto ng mga sound wave. Bumangon si Hayato at ginamit ang variant power para tapusin ang pinakamalaki sa mga replicant, ngunit nauubusan ng enerhiya sa proseso. Sa kasamaang palad, ang replicant ay muling nag-activate at naghahanda ng isang pag-atake sa lungsod, ngunit ang tatlong hunters ay nagpakita upang pigilan ito. Nang pinatumba ng halimaw si Nekri, gumagalaw si Cravan gamit ang variant power, ngunit hindi makakagawa ng malaking pinsala at napabagsak din.
Nang walang pagpipilian, nagpasya si Claire na pumunta sa lugar. Ngunit bago siya dumating, si Nichan, desperado na iligtas ang kanyang kapatid, kinopya niya ang replicant at naging higanting nilalang. Nagbabala si Charlotte na ang parehong bagay na nangyari kay Liza ay nangyayari, at si Nichan ay maaaring magdulot ng isang malaking pagsabog ng enerhiya. Ang tanging pagkakataon ay upang ihinto ang kanyang vital function na hinihigop ng replicant. Pagkatapos ay nagpakita si Liza kay Hayato, at sinabing maililigtas niya ang Little Garden at si Nichan. Nang gagawin na ni Claire ang dapat gawin, lumitaw si Hayato, na humihiling sa kanya na hayaan siyang harapin ito, dahil may pagkakataon pa siyang iligtas siya. Sinimulan niyang subukang makipag-usap sa kanya at iwasan ang kanyang malalakas na pag-atake, ngunit nakikita lang siya ng Hunter Replicant bilang isang kaaway. Dumating ito sa isang mahalagang sandali nang nagbabala si Chris na naabot na niya ang limitasyon. Si Nichan ay naghahanda ng isang huling pag-atake, at si Hayato ay itinapon ang kanyang sarili sa harap ng enerhiya, at sa pag-iisip ay kumukonekta sa batang babae. Kinumbinsi niya itong maniwala sa Little Garden, dahil lahat sila ay kanyang mga kasama, at iniabot ang kanyang kamay sa kanya. Nagiging sanhi ito upang mabawi ng batang babae ang kontrol at bumalik sa kanyang normal na anyo. Sa kabutihang palad, walang nasaktan, at nagpaalam si Liza kay Claire bago bumalik sa kakon. Nang maglaon, ipinagdiriwang ng Little Garden ang tagumpay, habang ipinapahayag ni Hayato at Emilia ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pagdating ng ibang mga estudyante, nahuli nila ang dalawa na naghahalikan, at sa huli ay tinawag ni Claudia ang kanyang prinsesa na Emilia, na inihayag sa lahat na si Emil ay talagang isang babae, ang prinsesa ng Gutenberg. Nagtatapos ang anime sa isang nakakatawang eksena, kung saan ginamit ni Claire ang Energy Blast para patumbahin ang mag-couple dahil galit siya sa kanilang pag-uugali at mukhang nagseselos. Salamat sa panunood. Ang iyong suporta ay mahalaga sa akin. Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring bigyan ito ng isang thumbs up at mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang mga videos tulad nito.